John Vic, ikaw topic ko. Hangga't maaari ayaw kitang ganituhin eh. Kasi artista ka, idol ka namin ng mga batang 90s. Putol mo pa si Ombudsman Bonjing tuloy, sorry. Si Ombudsman Boying Rimulya. Ayaw kitang pero putik talaga eh. Ano na ba achieve? Oh my goodness. Pakinggan nyo to mga kababayan. Ha? Pakinggan nyo ito. Pakinggan nyo ito. Ano ang pasensya ni PBBM Ulitin natin. DILG Secretary? Ulitin natin. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos Putik, narinig nyo yun? Narinig mo, Sir John Vic! Kumbaga nananawa na raw sa si Pangulong Bongbong Marcos. Nananawa na. Dumating pa raw sa point na may press briefing, pinaalis ka na. Kasi nga, isipin mo, Sir John Vic, puro ka press con. Pero lahat ng ginagawa mong press con, yung muntik. Oh my goodness. Isipin mo, nung nakaraan, nagpe-press con kasi Atong Ang, muntik mo na mahuli. Muntik niya na mahuli, pero nakawala. Ito naman, may pinuntahan kayong bahay. Kaya nga mga kababayan, meron bang balita kung saan galing yung impormasyon? Kung saan galing yung impormasyon na si Bato de la Rosa nasa isang bahay sa Pampanga? Saan galing? Sa NBI o sa PNP? Malamang sa PNP yan eh. Kay John Vic Rimulya yan eh. Kasi siya nando doon, nagpe-press con doon sa Pampanga. Kasi nga, sabi ko nga mga kababayan, ganito yan. Si Bato de la Rosa, high profile yan na wanted ngayon. High profile. Mabigat. PM Mayor. Yung mga huhuli sa kanya, mga dati niyang tauhan. Siya retire na, pero yung mga tauhan niya nandoon pa, mga pulis pa rin hanggang ngayon. Tignan nyo mga kababayan. Binigyan siya ng impormasyon na nandoon si Bato. Bakit nagpunta agad kayo? Kumpirmado na ba? Dapat in-under surveillance mo muna. Going back tayo, going back. Going back ko tayo mga kababayan. Okay na, nandiyan na kayo, press 1. Okay na, loud and malinis, maliwanag ho, mga kababayan. Okay, mga kababayan, going back. Okay, asa na tayo? Ngayon, mga kababayan, si Bato de la Rosa hindi ho basta wanted na pangkaraniwang tao. Pulis, naging general, naging senador, PM Mayor, meron nagbigay ng info sa PNP o kaya kay John Vic Rimulya halimbawa. Sigurado kay John Vic ito, hindi galing NBI ito. Kasi siya nando doon nagpe-press con eh. Siyempre mga kababayan, ako hindi ho pulis, Hindi ho ako pulis. Pero meron ho ako experience sa pag-iimbestiga. Kadalasan mo kasi pag may mga nawawalang kaldero sa amin, mga gamit, ako ang nag-iimbestiga. Ano punto natin mga kababayan? Halimbawa, ako si John Vic. Sir, si Bato de la Rosa, nasa bahay doon sa Pampanga. Ganun sa bahay. Pupunta ka ba ron bigla? Paano kung ginagago ka lang? Diba? Dapat ang gagawin mo dyan, John Vic, under surveillance muna. Under surveillance muna. Diba? Kung kinakailangan may magpanggap na magtataho. Taho kayo dyan. Ngayon, habang nag-aalok ka ng taho, titingin-tingin ka, baka may kalbo doon sa loob ng bahay. Ngayon, marirecognize mo ngayon si Bato de la Rosa ayun, nanonood ng TV. Ngayon, tatawag ka ngayon kay John Vic. Sir, positive. Si Bato de la Rosa ang kalbo, nando doon sa bahay na binigay sa inyo impormasyon. Tsaka nyo ngayon babakuran para hindi makawala, harap, likod, gilid, lahat. Tsaka kayo tatawag ng backup. Di sukol, binigay lang yata sa impormasyon, nagpuntahan na agad kayo doon. Sigurado bang nando doon? Nagpuntahan na agad yata kayo doon, hindi nyo man lang ina-under surveillance. Paano kang tumawag doon, nagtitrip lang sa'yo? Anak ng putik kay nako. Diba? Ganun lang kasimple. Sir John Vic Rimulya Tingnan mo, halos lahat ng pinipress con mo, puro muntik mahuli. Ano yan? Kailan kami makakapanood sa ng press con na kung saan, talagang nahuli mo na. Di ba? Tignan mo nga yan, pakinggan nyo to. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa, wanted ng ICC,
Si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Sabueros case. Si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco. At si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Ben-Hur Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. Ayan na ano nyo ha. Isipin mo, Sir John Vic Remulla. Hindi ako galit sa iyo, Sir John Vic eh. Sa totoo lang, wala naman ako ano sa mismo personal sa politika. Kaso, medyo ako sa iyo, sir. Medyo nalalausihan ako sa iyo medyo nalalausihan ako sa iyo sa the way ng iyong performance. Nalalausihan ako sa iyo kasi yung mga sinundan mo dyan, especially si Ben-Hur Abalos, ay matindi yan. Di ba? Isipin mo, naubos na ang pasensya sa ni Pangulong Bongbong Marcos. Zaldico, dahil sa'yo, si Pangulong Bongbong Marcos nabash. Sabi mo 1 linggo or 3 linggo si Zaldico may uwi na ng Pilipinas. Ano nangyari? Di wala, di ba? Wento natin si Harry Roque kasi nasa ibang bansa yon. Atong Ang, sabi mo, mahuhuli dapat. Ang problema daw, natakasan kayo, malis daw doon. Alam mo, Sir John Dick, unang-una, paano kayo natakasan ni Atong Ang? Unang-una, pag positive na yung tao nando doon, paiikutan nyo na yan eh. Tingnan mo si Kibuloy. Nung si General Torre ang hepe ng CIDG, nakawala ba si Kibuloy? Wala. Paano pinalibutan na? Kasi positive nando doon eh. Pinalabas nila nasa bundok daw tapos pumasok. Kalokohan nyo, tignan mo nga si Kibuloy, bagong gupit, hindi man lang maitim. Nasa gubat, hindi maitim. Walang balbas, walang bigote, ahit lahat. Yung ba ang nasasalamin galing bundok? Ang mga namundok, mahaba ang buhok, maitim kasi mainit. May mga bigote, may mga balbas. Tignan mo nga si Kibuloy nung nahuli. Ang linis-linis tignan, galing bundok. Hindi nyo pinag-aarali. Dapat, kung gagawa kayo ng istorya, nababaka sa sarili ninyo kung totoo galing kayong bundok. Putik mukha ka nga galing parlor, sasabihin galing kang bundok. Yan, ang hindi nyo. Pag sisinungaling na lang kayo, hindi nyo pagalingan. Tignan mo to, mga kababayan, si John Dick. Di ba dapat pag nakita doon yung subject, paikutan mo na eh. Di ba? Harap, likod, kaliwa sa gilid, kanan sa gilid, paikutan na yan. So kung nakita nyo talaga si Atong Ang, paano nangyari yun? Paano kayo natakasan? Lumipad kayo? Lumipad si Atong Ang. Nako. Sabi ko nga mga kababayan, yung bahay na pinakita rito, panoorin nyo ito. Pinag-aaralan ko yung bahay kahapon, tinitignan ko, sabi ko, wala ito, hindi dito yung ganitong hindi press 5, hindi ganun kalaki yung bahay nung kamag-anak ni Robin Padilla sa Pampanga. Hindi siya yung tipong pagtataguan mo na komportable ka. Hindi malabo yung ganung kalaking bahay lang. Hindi siya ganung kalaking bahay. Kung ikaw magtatago ka at talagang mainit sa'yo ang mga otoridad, yung ganung klaseng laki, hindi ka doon magtatago. Hindi siya ganung kalaki. Ito pa, pakinggan nyo to ha. Ito lang ebidensya na wala si Bato de la Rosa dyan. Ito lang ebidensya na eh. Pakinggan mo to, John Vic. Matututo ka sa akin kung paano mag-imbestiga. Parang meron. Tapos yun nga, hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko ba, malay ko rin. Ano nga yun, sir? Diba? Mga kapamilya, pinuntahan po ng Yung bahay oh. Itong bahay na ito dito po sa isang subdivision sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, Miyerkules ng umaga, May 27, 2026. Ayon sa parok leader natin nakausap na mismo sumama sa mga operatiba, walang nadatnan na kahit sinumang tao dito sa bahay na ito. Ngayon po, nakatiwangwang itong pintuan ng ating abutan ngayong tanghali ng Miyerkules. Ito po lang po, nandito po kanina, dumating ng 6 o'clock yung mga kapulisan, CIDG at NBI, para po, tinanong ko po sila kung bakit po nandito po sila. Sabi nila, hinahanap lang po nila si Senador Bato.
Tapos sabi ko, sa totoo lang, wala namang bato dito sa division na to. Wala naman po siyang bahay dito. Wala naman po siyang kapag-anak dito. Kaya po, imposible na nandito po siya. Ang ganda sa amin, ano yung outline mo ng Center of Intelligence? Kung pala yung hindi ko pala nakatira dito, ano ba yung release natin? May dito po siya dito, pero wala, hindi na po siya nakatira dito, sir. Nasa Manila na po siya nakastay. Pero dati po ka na dito. Yung, opo, tinawag po ako para samahan po sila mag-search sa loob sa loob po. Pupunta po sa likod na search po sila. Para hanapin po daw si Senador Bato. Yun lang po. Pero po sila dalat na may tao sa loob. Wala po sir kasi yung may-ari wala naman po dito. Wala naman po siya. Hindi po siya nakatira dito. Ilang oras na nagkakaroon? Sir kasi 6 sila dumating halos hanggang 6:30 po eh. Tapos wala sila nakita, umalis na rin. Oo, tapos napaalam na rin po siya sa amin na wala kasi sabi namin wala naman po talaga dito. Tsaka pinaano ko naman sila, sinamahan ko naman sila ibigan sa buka ng isa likod ko. Wala naman. Saka yung posible yun sir na nagtipod po. Itagadabaw yun sir, di ba? Bakit hindi ko hinahanap? Nagulatan ka po, yung isang tenant, na nakatira naman dito sa katabing bahay. Nagulat lang ako kanina kasi may nag-doorbell ng mga NBI at saka CDIG. Hinahanap din na si Senador Bato. Tinanong lang nila kung pwede silang pumasok kasi may warrant sila. So, pinapasok namin sila kasama yung isa. Tignan mo to ha, dito lang malalaman mo na talaga si Bato. Unang-una yung bahay daw walang tao. Pero isang compound, sa tabing bahay daw may tenant. May tenant. Hinahanap daw si Bato. Sa tingin mo ba mga kababayan, mayroong isang wanted kilalang tao? Mainit ang pinag-uusapan, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos dyan magtatago si Bato, may katabi pang tenant. Ano yan? Sir John Vic, napaka-ano mo. Sir John Vic, may tatanong ako sa'yo. Dyan lang malalaman muna kaya dapat hindi naman muna kayo nagpunta dyan. Ang nangyayari tuloy, akala ng ibang tao, maano kayong para makita ka lagi sa presscon, Hindi namin kinakailangan, Sir John Vic, na lagi kang makita sa presscon. Ang kailangan namin, yung galaw, yung talagang merong resulta. Diba ganun, pag nakakuha ka ng impormasyon, under surveillance muna, papasurveillance mo muna kung totoong positive yung natanggap mong tawag. Yung totoong nagbigay sa'yo ng info. Hindi yung nakarinig ka lang, nasa Pampanga, tara Luzon. Oh my goodness. Hindi ko na alam. Yun ang tanong ko kasi nagre-read ka lang din naman kami dito. Magtatatlong taon na lang kami dito. Hindi ko siya alam kasi hindi naman ako masyadong nagtatanong. Basta may kontrata lang ako. Pinirmahan kay Mr. Nagulat ako na siya maaga. 5. Nang-abala pa kayo. Pagbukas ko, sabi ko, anong meron? Tapos hinahanap nila si Senador Bato. Sabi ko, malay ko rin. Mali pa nga yung ganyan mga kababayan eh. Mali pa nga yan eh. Kabubuhan pa nga yung ganyang operation eh. Isipin mo may hinahanap kayong tao. Bigla kayong kakatok sa ibang pinto. Andiyan ba si Bato? Ano yan? Kadalasan mga kababayan, ang isang legit na operasyon, talagang positive yung target, nandoon sa bahay, walang kinakausap yan. Kadalasan pa nga pagka may kapitbahay tao nagtanong, Sir, Mamang Pulis, anong ginagawa niyo dyan? Hindi mga nagsasalita yan, hindi nagbibigay ng info. Walang kinakausap yan. Hindi nagtatatanong yan. Andiyan ba si Bato? Anong tanong yun? Magtatanong kayo, nandiyan si Bato? Yeah! Anong operasyon yan? Anong operasyon ito? Nagtatanong ko nandiyan si Bato. Nandiyan ba si Bato? Anak na puti. Ano tayo, Boy Scout? Walang ganon. Walang ganon. Kadalasan, ang isang target, hinahanap, kukunin yan, makukuha yan ng walang kinausap ng mga tao, kapitbahay. Wala. Magugulat pa nga yung mga tao dyan. Ay, ang tagal na namin dito nakatira, dyan pala siya nagtatago. Di namin alam. Kadalasan pa nga, ganyan eh. Anong klaseng operation yung magtatanong-tanong kayo sa tabi, nandyan ba si Bato? Ha?
Ibig sabihin ganun nyo lang mahanap si Bato pag tatanong nyo lang. Tapos sasabihin ng kausap nyo. Sasabihin ng pulis, andyan ba si Bato? Oo, nandun ho. Andun ho, nagpapalamig, nakaupo. Nasa ilalim ng puno, duduyan. Ganon! Yatay, ay, wala ito, PBBM. Huwag mo nang patagalin sa pwesto ito. Nako, Pangulong Bongbong, huwag mo kakalimutan. Yung mga sekretary mo sa bawat ahensya ng gobyerno, sir, magre-reflect po sa iyo yan, sir. Magre-reflect po sa inyo yan. Katulad niyan, no? Isipin mo, pulis magtatanong, nandyan daw si Bato. Oh my goodness! Ang pinakamalupit na operasyon, mga kababayan, bago kayo magpupunta sa isang target, kailangan sure nandun. So, surveillance muna. Mali yung makakatanggap ka ng impormasyon, lulusob kayo. Ay, nako. Ako nga hindi pulis, alam ko yan eh. Oh, bakit ko alam? Secret. Anak na tete. Sus, Mariosep. Oh, tapos kamag-anak daw ni Senador Robin Padilla may-ari nun. At saka yung bahay, pag tinitignan mo mga kababayan, believe me, hindi pagtataguan ng wanted. Sabihin natin medyo malaki. Pero maliit kung pagtataguan. Maliit yan, di ba? Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.